Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po yung magdidemo ngayon ng kung paano maglagay ng 6-in-1 digital multifunctional AC meter. Ito po siya. Ang makikita po natin dito yung AC voltage at saka AC current, active power at saka reactive power, power factor at saka watt hour meter. Dito po natin makikita kung ilang bang watts ang ating konsumo dito sa ating bahay. Kung malaki ang load natin, makikita po natin dito yung kung ilang watts. At nandyan din yung power po. At yung power supply natin at yung hertz at yung ampere at yung power factor po. 6 po ang ating makikita dito. Buksan po natin. Ito po siya. At mayroon po siyang nakalagay dito, DINREL multifunctional digital meter. Ito po yung accuracy niya 100% plus minus 2 words. Range niya ay AC voltage from 40 to 300 volts AC or 250 volts to 0, 450 volts. Yan po. Tapos yung AC current, 100 ampere. Pag lumampas na po sa 100 ampere, hindi na po niya ma-reading dito. Ito po yung frequency, power factor po, at saka electric power, yung electric energy natin. Yun na po. Ito po yung ating makikita natin dito. Yung watts at yung kilowatt hour. Yung power supply natin, yung 220. At saka yung hertz, yung ampere at saka yung power factor. Ito po. Ngayon, kailangan natin ilagay natin dito ganyan kasi naka-DINREL lang siya. Atakin lang natin ito para makapasok po dito sa ating panel box. Paano natin ito ilalagay dito sa ating panel box para malaman natin kung ilan ba ang konsumo natin dito sa ating bahay. Ngayon po, kailangan natin supplyan siya, lagyan ng supply. Ito po yung input. At dito naman sa butas, yung galing sa service entrance, ito lang yung ating ipapasok dito. Nakaganyan. Kaganyan siya. Tapos, diretso na po dito sa ating main breaker. Ito po yung ating main breaker. Diretso na po yan, lalagay natin dito. Ngayon, ilagay natin ito. Pero lagyan muna natin ng wire para sa kanyang supply. Ito po, may dalawang butas po dito at saka screw, naka-screw lang po siya. Lagay natin yung supply. Medyo mahaba. Ito po yung line 1. Pag ang service provider ninyo, line to neutral, yung live ang ipapasok nyo dito. Yung live lang. Dito sa butas. Isang wire lang ang ipapasok natin dito. Pag line to neutral, yung live lang ang ipapasok nyo dito. Yung neutral,
dito natin sa terminal ilalagay. Kaya kung line to line naman yung power supply ninyo, kahit magkabaliktad dito, kasi parehas naman may 110 volts. Dito naman pagpasok sa butas, kahit magkabaliktad pag line to line, kasi parehas naman silang may 110 volts. Sa line to neutral, kailangan yung live ang ipapasok nyo dito sa butas. Ito po. Ngayon, lagyan natin ng wire ito para sa ating supply dito. Kailangan may supply po siya. Yan. Ito naman na neutral kasi ang service provider namin dito ay line to neutral. Ito naman yung neutral. Lagay natin yung neutral nya. Yan. Ngayon, ito, pwede na natin dito ilagay sa ating din rail dito sa ating panel box. Yan. Hatakin lang ito sa ilalim ito. Ganyan. Hatak lang. Tapos push. Yan na po. Kalagay na po siya. At ngayon, itong supply niya, itong live, dito natin ilalagay sa, pwede naman dito sa main breaker, pwede naman dito sa branch. Lagay na lang natin sa main breaker. Ito. Yan. Ngayon, itong live na ito lang ang ipapadaan natin dito sa ating 6-in-1 multi functional meter. Yan. Ganyan lang po. Yung galing sa service entrance natin ito. Isasama na natin dito sa ating main breaker para magkaroon na po siya ng supply. Ito po. Pwede naman dito sa branch, kahit saan dito, pwede tayo kumuha ng supply. Galing dito sa ating multifunctional AC meter. Ngayon, dito ko na lang nilagay sa main breaker. Yan, ipitan lang po. Tapos itong neutral, kasi sabi ko nga, ang service provider namin dito ay line to neutral. Dito natin ilalagay sa terminal. Yan. Tapos yung line to, galing dito sa 6-in-1, sasama na natin dito sa ating terminal. Kasi lahat na neutral dapat dito nakalagay. Yan, ganyan lang. Tapos sigpitan. Yan. Yung neutral natin ito, galing dito sa ating digital 6-in-1 multifunctional meter, papunta po dito sa ating terminal. Yung neutral, yung galing service entrance, dito rin natin nilagay. At yung live, yung line 1, dito po tayo kumuha ng supply sa ating main breaker. At yung ating galing sa service entrance,
ito po, dito po pumasok sa ating digital 6-in-1 meter. Ito na po siya. Ganyan lang po kung paano mag wiring dito sa ating 6-in-1 digital multifunctional meter. Easy po ito. Ngayon, nailagay na natin. Lagyan na natin ng power. Pero kung live siya ilalagay natin, kailangan natin tanggalin dito sa main breaker kung nakalagay na. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Tapos saka natin ilalagay dito. Tanggalin muna natin. Halimbawa ito live. Ito, halimbawa live, kailangan natin lagyan ng electrical tape para safety po tayo. Lagyan natin ng electrical tape, ganyan. Pag live siya, pag live po siya, saka nyo ipasok dito. Ganyan. Isuot kayo ng rubber gloves. Tapos, saka nyo tanggalin dito yung electrical tape. Yan. Ngayon, saka nyo ilagay pag nagla-live tapping po kayo. Ganyan. Pag live po yung i-tapping nyo dito, ipapasok nyo, kailangan nyo ng lagyan muna ng electrical tape bago nyo ipasok dito sa ating 6-in-1 digital meter. Ngayon, para masubukan na natin, i-on ko na po para subukan po natin kung gagana ba ito. Yan na po. Saka may power na po siya. Yan na po yung kung nakikita nyo siya, may indicator na po siya na watts at yung kilowatts niya hour at yung supply natin na 230 volts to 20 volts. Dito sa amin yung supply namin 223 volts, 60 Hz, at saka yung ampere wala pa kasi wala pa tayong load na sinasaksak o di kaya ino-on. Kaya naka-zero pa po siya. Kasi hindi po natin pinapailaw ito at saka nilalagyan ng load yung ating mga outlet. Pag nilagyan natin ng load, saka natin dito makikita yung kung ilan bang watts ang ating load. Pasensya na po kayo kasi medyo maulan, medyo maingay lang po. Ito na po yung ampere, yung power factor. Ngayon, lagyan natin ang load. Yung natin yung breaker, yung main breaker at yung para sa ilaw. Yan. At ito na po yung para sa ilaw, naka-on na po. Yung na po. Yan. Mayroon po siyang 4.9 watts. 4.9 watts, 5 watts. Dito sa dalawa. Yan. Mayroon na po siyang 17.2 watts. Nakikita ba? 17.2 watts. Yan. At mayroon po siyang 0.126 ampere at 0.64 power factor. Ito po.
Ngayon, parang hindi nakikita ang mabuti. Alisin natin itong ilaw. Ngayon, may electric fan po ako. Ito po, sasaksak po natin para malaman natin kung ilang watts po ba ito. Ngayon, i-on ko po yung para sa outlet. Ito po. Ngayon, saksak ko na po. Yan. Yan po. 38.4 watts. 38.4 watts yung kanyang konsumo. Yan na po. 38.5. Yung number 2 ko. Nasa number 2 na po siya. 43.7 watts. 43.8. Yung number 3 ko po. Number 3. O na, number 1. Sa number 1 po. Yan, 33.2 watts. Yung number 2. Yan po, 38.8 watts. Number 3. 44. Yan, nagbabago-bago. 44.1, 44 watts. Yan po yung sa electric fan natin. Ngayon, mayroon po ako ditong electric drill. Sasaksak po natin kung ilan bang madadagdag dito sa ating konsumo. Yan. Nag 236. 382. 341. 238. Yan, nag 238 po yung ating reading dito. Tumaas po siya yung load po ng ating watt meter. Ito po. 200. Yan. Nakikita ba? 258, 234, at saka yung ampere niya 1.5 ampere. Yan po yung ating 6-in-1 digital multi-functional AC meter. Ito pong kagandahan nito kasi malalaman mo kung ilan bang konsumo, ilan bang ampere, at yung supply natin, kung ilang supply natin, kung 220 ba, kung tama ba sa voltahe ang ating supply. Pag bumaba po, mag 110 na lang siya at saka wag 180, makikita mo rin dito kung ilan ba yung power supply natin. Yan ang kagandahan ng ating 6-in-1 Denrel type multifunctional meter. Yan po yung electric pan natin. Nakasaksak pa po siya. Ito naka 44.5 watts. Yan yung electric pan natin. Yan, lawin natin yung camera. Yan, naka 44.4 watts. Yan ang kagandahan dyan pag mayroon kang ganito na
multifunctional AC meter. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana na pulutan nyo ng kaunting kalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Para po ito sa kanila, doon sa mga beginners, doon sa mga magaling na, at saka mga master electrician na. Ako po ay sumasaludo po sa inyo dahil kayo po ang idol ko. Maraming salamat po. Sana po panoorin na lang po nyo yung aking mga in-upload mga video. At sana po mag-subscribe kayo sa aking munting channel at pindutin ang notification bell, mag-like, mag-subscribe, at maraming salamat po. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Thank you.